Umano'y sabwatan ng mga rice importer at traders ang nakikitang dahilan ng ilang kongresista kaya't hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang bumababa ang presyo ng bigas sa merkado. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, Mr. Chair. Pinagbubula tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng Customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Dismayado ang mga kongresista sa mataas pa ring presyo ng bigas sa merkado kahit na ibinaba na ng pamahalaan ang taripa sa imported na bigas. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quinta Committee o Murang Pagkain Super Committee, isa sa mga nakikitang dahilan ng mga kongresista ay ang umano'y sabwatan ng mga rice importer at traders. Klarong-klaro naman na merong pagsasabuatan. Dahil nakita natin yung self-sufficiency ratio, yung demand over supply, less than 1. Ibig sabihin nun, may excess supply. Pag merong excess supply, ibig sabihin nun, dapat bumaba ang presyo. Lumabas sa pagdinig na ang dalawang top rice importers sa bansa, iisa lang umano ang may-ari. Kaya't si House Deputy Speaker David J.J. Suarez, pinuna rin ang Bureau of Plant Industry kung bakit hinayaan ito. Bakit hindi nyo chinek? Sir, ngayon po, nire-review na naman. Hindi mo pwedeng ngayon i-review yan. Tapos na nangyari, ngayon nyo gagawin yung trabaho ninyo. Dapat, doon nag-a-apply pa lang sila, chinek nyo na kaagad. Malay nyo ba, baka mamaya yung top 5 na yan, tatlo lang pala mayari. Humarap naman sa pagdinig ang ilang rice importers at umalma sila sa tila paninisi umano sa kanila sa sitwasyon. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, tama si Honorable Tulfo na ang makikita natin problema sa retailer. Wala kaming cartel, hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the market prices. Hindi kami nag-hoarding. Sa ngayon, pursigido ang mga kongresista na mapababa ang presyo ng bigas sa lalong madaling panahon. Sa pagtataya naman ng Department of Agriculture, inaasang magkakaroon na ng bawas presyo sa Enero. Initially, we said it's October, and then now that we're looking at the stocks, and now we're looking that it might come down by January next year. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.